Magandang araw po mga ka-Real Talk, mga kabayan ko po sa buong mundo, lalo na po dito sa Middle East. Ito pong muli ang inyong kabayan, ang inyong ka-Real Talk na si Chris Villanueva po. Endgame na po ba talaga ng mga Duterte? Ito po ang ating magiging topic po sa ngayon. Kahapon lamang po inanunsyo po ni Secretary DOJ, Boying Remulla, na mag-a-apply po daw siya bilang ombudsman dahil ito po ay mababakante sa July 27, 2025 po. Matatapos na po ang 7 taong termino ng kasalukuyan po nating ombudsman na si Samuel Martires. Yan po yung nag-appoint po dyan kay Mr. Samuel Martires, ang ating dating Pangulong Duterte po. So, every 7 years po yata pala nagpapalit ang mga ombudsman po natin. So, mababakante po yan tulad nga po na sinabi ko sa July 27, 2025 po. At isa po sa mga aspiring na maging ombudsman ang ating secretary ng DOJ na si Boying Remulla po. Ano po ang magiging epekto po nito sa mga Duterte kung sakaling si Secretary DOJ Boying Remulla ang magiging ombudsman? Pero bago po natin talakayin ang mga yan, alamin po muna natin ang kapangyarihan ng ombudsman. Ayon po sa Google AI, tinagalog na po nila ito Ang ombudsman po ay may kapangyarihan mag-imbestiga at mag-usig sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na pinaghihinala ang gumawa ng katiwalian o maling gawain. Bukod po sa pag-iimbestiga, maaari rin po itong ipag-utos. Maaari rin po itong mag-utos sa mga opisyal na gumawa ng aksyon, magpasa ng mga rekomendasyon at magpataw ng mga parusa sa mga nagkasala. Tanong po natin, anong maaaring epekto nito sa mga Duterte kung si Secretary DOJ Boying Remulla po na ang magiging ombudsman na sanggang dikit po ng ating Pangulong Marcos po. Kung sakaling maging ombudsman po ang ating Secretary DOJ si Boying Remulla, matatapos po ang kanyang termino sa taong 2032 po. So 7 years po kasi yan plus 7 years. Kung ngayon 2025, so 7 years plus 7 years, 2032 po. Ito po, ang maaaring maging epekto po sa mga Duterte. Una, po pwede na po na ma-request at mailabas po ang SALN ng mga Duterte po o mga opisyal, kabilang po ang ating dating Pangulong, ang dating Pangulong Duterte at maging ang ating Pangulong Marcos po. Pwede na pong hilingin po yan na mailabas po yung mga sa SALN po nila o yung State of Asset Liabilities and Network po. Ano po ba magiging epekto po nito? Siyempre, dito po natin makikita kung tumutog ba po ba yung SALN po nila dun sa mga bank account po nila o kung meron po silang mga pag-aari na hindi po nila nailagay po dun sa SALN. Siyempre, ano po yan? Ground po yan para makasuhan po sila ng kaso. Tulad po na nangyari sa dating Chief Justice sa si CJ Corona po. Natanggal po siya sa pwesto through impeachment dahil po nagkaroon po ng problema po dun sa SALN po niya. Yun po yung mga naging basehan. So, isa pa po na pwedeng mangyari o maging epekto po nito, maaari pong mag-request ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para patignan po yung mga bank account po ng mga Duterte. Kasi po ayon sa Republic Act 6770, the law authorizes the Ombudsman to request any government agency for the assistance and information necessary in the discharge of the responsibility and to examine, if necessary, pertinent to the records and documents. So, pumapasok po dyan ng AMLAC, yung mga dokumento po sa AMLAC, pwede po ma-request ng ating ombudsman. Kabilang din dyan ang pag-iimbestiga sa mga bank transaction o bank account ng mga tao na alleged to have engaged in unlawful activities tulad po ng mga Duterte. Kung matatandaan po natin, may sinasabi pong 2.4 billion na naideposito sa bank account po, joint bank account po ni Pangulong Duterte at Vice Presidente Sara Duterte mula ng taong 2011 hanggang 2015 po. At meron pong 120 million na dineposito po si Samuel Uy para po sa campaign fund ng ating dating Pangulong Duterte nang tumakbo po ito bilang presidente. So dalawa po yung pinapasok po na allegation na 2.4
billion pesos at 120 million pesos na pinasok po daw dun sa joint account po. Joint bank account po ng ng dating Pangulo at yung Vice Presidente po natin si Sara Duterte. So kung totoo po yan, tapos hindi po nakalagay sa salin po nila, malaking problema po yun. Pwede po nilang ikaso po pwedeng makulong ang ating Vice Presidente po pag ganun po, kung mapatunayan po na meron po siyang ganyang bank account tapos hindi po nila napasok sa salin po nila. Pwede po silang matanggal sa kanilang mga posisyon. Kung paano po gagawin yan, siguro pwede sa impeachment po o later on, baka pwede po silang makulong dahil nga po rito. Kung matatandaan po natin, ito po ay naging pahayag po ng ating dating senador na si Antonio Trillanes. Nangumarap po siya sa Quadcom hearing noong nakaraang taon. At ito rin po yung binabanggit po niya na bank account, yung joint bank account po ng yung during ito matakbo po yung dati po nating presidente si Duterte. Kasi talagang meron siyang paper trail sa mga bangko tungkol doon sa alleged po niya na sinasabi niya na joint bank account po ng dalawang Duterte po, ang ating dating Pangulong Duterte Digong at si Vice Sara Duterte po. Kung yan po ay totoo at maging ombudsman po si Boying Remulla, maaari po nilang pasilip po sa AMLAC yan. Pag nakita po ng AMLAC na meron nga talaga yan, so ibig sabihin, nagsisinungaling po talaga ang ating visit at hindi po nalagay po yan sa salin. Magkakaroon po sila ng malaking problema. Baka nga sinasabi makulong nga po Meron pa po, pwede rin pong matuloy yung 5 docketed cases ni Pulong Duterte po. Yung sinampa pong kaso dati bago po umalis ang ating former Supreme Court Justice din po at naging ombudsman na si Conchita Carpio Morales po. Meron po kasi siyang sinampa na 5 docketed cases kay Pulong Duterte. Isang ill-gotten wealth, 2 graft cases at 2 administrative. Kung magiging ombudsman po si Remulla po, si Boying Remulla, baka pa-open niya po ulit po itong mga kaso po na to. At syempre, magiging malaking problema po ito ni Pulong Duterte po. At sa ating Vice Presidente naman po, maaaring ipagpatuloy ni Secretary Boying Remulla kapag naging ombudsman siya, mga sumusunod na kaso na hinod po muna at parang itinigil yung pag-iimbestiga po sa naging committee report, ang Congress Committee report tungkol po tungkol po kay Vice Sara. Yung mga kaso po niya plunder, corruption of public officers, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Ito po yung mga sinampa po sa ombudsman na dapat po na akala po natin magdidire-diretso po yung pag-iimbestiga kasi pinasagot na po kay Sara Duterte po ito Kaya lang parang na-hold po yata. So kung magiging ombudsman po si Boying Remulla, baka pagpatuloy po nila investigation po na yan, di ba? Hindi po natin alam. Kung ma-acquit po ang ating Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado, baka hindi naman po siya makalusot pagdating po sa ombudsman. Kumbaga parang plan B na po siguro ito ng Pangulong Marcos na talagang mapigilan po sa pagtakbo ang ating Vice Presidente bilang Presidente ng Pilipinas. Siguro parang ganun na rin po to make him safe, diba po, pag umalis na po siya bilang Pangulo po. Anyways lang po, yun lang po muna yung mga topic po natin at nagulat lang din po ako sa plano po ng ating DOJ Secretary. Kaya po may nakita ako sa X na ayaw po ng mga Duterte supporter na maging ombudsman si Boying Remulla. Lalo na po napag-initan po ang DOJ po natin ng panahon po nagkaroon po ng pag-aresto sa ating dating Pangulong Duterte. Nagkaroon nga po ng committee hearing sa Senado po, 'di ba, sa pangunguna po ni Senator Amy Bato, tsaka ni Rowen Padilla, meron po mga at nandoon rin po si Cayetano at si Bongo po. Nagkaroon po sila ng committee hearing tungkol po sa sinasabi po nilang
improper na pagdakip po sa ating dating Pangulong Duterte at naipasa po siya sa The Hague, sa ICC po para hatulan o dinggin ng kaso laban po sa kanya na crime against humanity po. So magkakaroon po talaga ng malaking ripple effect kapag naging ombudsman po si Boyeng Rimulya. Magkakaroon to ng advantage, tingin ko, sa advantage sa current administration at very disadvantage naman po para sa ating PSED na nasa opposition po siya. So yun lamang po, maraming salamat po. Dito po ako sa opisina namin kaya hindi po malakas yung boses ko, nakakahiya po. Salamat po ng marami po sa inyo at ingat po tayong palagi. Peace.